Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Pizal Haos at ngayon ay tatalakay natin ang tungkol sa mga panitikan sa Rehiyon 12 o siyang tinatawag nating Socsarjan. Batid naman natin na ang Socsarjan ay binubuo ng iba't ibang lugar at ang mga lugar na iyon ay malalaman natin sa pamamagitan ng mapa. At ito ang mapa ng Socsarjan. Ayan, makikita natin ang Cotabato City, Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani. Ngayon ay dumako tayo sa iba't ibang lugar sa Socsarjan na kung saan nagtataglay ng iba't ibang panitikan. Una na riyan ay ang Lanao del Norte. Ang Lanao del Norte ay mayaman at hitik pagdating sa panitikan at mga akda sapagkat gumagawa sila ng mga akda at panitikan na nagbibigay pugay at nagbibigay respeto sa kanilang mga lokal na bayani. Sinasabi rito na ito ay nagpapakita ng kanilang kasaysayan, tradisyon at ugnayan sa kalikasan, tradisyon kung saan madalas tampok ang mga lokal na bayani. Ibig sabihin gumagawa ang mga manunulat sa Lanao del Norte ng mga akda na may kaugnayan sa kanilang paniniwala, tradisyon at maging sa kanilang kalikasan. Kaya naman mayaman at mahitik sila pagdating sa panitikan at mga akda. Ngayon ay dumako naman tayo sa Hilagang Cotabato. Ang panitikan sa Hilagang Cotabato na bahagi ng Rehiyon 12 o Socsarjan ay mayaman sa oral na tradisyon at impluwensya sa iba't ibang kultura. Kabilang dito ang mga katutubong epiko, alamat, kwentong bayan at awitin mula sa mga tribong Manobo, Bagobo at Maguindanao na sumasalamin sa kanilang ugnayan sa kalikasan, paniniwala at kasaysayan. Ibig sabihin katulad sa Lanao del Norte, ang mga taga-Hilagang Cotabato ay gumagawa ng mga akda o panitikan na sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sumasalamin sa kanilang kalikasan, sumasalamin sa kanilang paniniwala at maging sa kanilang kasaysayan. Sunod naman ay Sultan Kudarat. Ang panitikan sa Sultan Kudarat ay mayaman sa tradisyong oral ng mga katutubong grupo tulad ng Maguindanao, Manobo at Tiboli na nakapokus sa mga epikong tula, kwentong bayan at alamat na nagpapakita ng kanilang kultura at kasaysayan. Ang rehiyon na kilala bilang bahagi ng Socsarjan ay may malakas na impluwensya ng panitikang Muslim at mga tradisyong nagpaparangal sa katapangan. Ibig sabihin dahil nga sa impluwensya ng mga katutubong grupo sa Sultan Kudarat ay mas lumawak o mas yumaman ang kanilang panitikan, ang kanilang mga akda. At dito ay at ang mga akda na ito ay sumasalamin sa buong paniniwala ng Sultan Kudarat at nagpapakita rin at sumasalamin din sa katapangan ng mga tao sa Sultan Kudarat. Ngayon ay dumako tayo sa mga kilalang manunulat sa Socsarjan. Una ay si Jaime Ann Lim, pangalawa ay si Christine Gudanes Ortega, at pangatlo ay si Yoloyo Dua. Ngayon ay kilalanin natin si Jaime Ann Lim. Sino ba si Jaime Ann Lim? Siya ay isang kilalang manunulat ng mga tula, nobela, sanaysay at maikling kwento. Ipinanganak noong ikapito ng Enero 1946 sa Cagayan de Oro City. Natapos niya ang Bachelor Arts ng English na may karangalang cum laude sa Mindanao State University noong 1968. Si Jaime Ann Lim ay may iba't ibang akda na nasulat at narito rin ang iba't ibang mahalagang bunga ng kanyang mga pagsusulat. Una ay Puna sa Nolime Tangiren ni Rizal. Pangalawa, Sanaysay sa pamumuna sa The Man Who Likes Robert Taylor. Pangatlo ay Sanaysay tungkol sa puon ni Father Sionel. Pang-apat ay Literature and Politics, The Colonial Experience in Nine Philippines Novels, 1993. Ngayon ay siya ay nagtamo ng mga
Ang kanyang mga akda ay nagtamo ng Don Carlos Palanca Memorial Awards Literature. Yan ay The Liberation of Mrs. Fidel Magsilang, isang maikling kwento. Pangalawa ay ang The Changing of the Guard, 3 critical essays. Yasmin at The Axolotl Colony, isang maikling kwentong pambata. Ngayon ay dumako tayo kay Christine Gudenes Ortega, isang makata, manunulat, guro at mamamahayag. Siya ay ganap na propesor ng Ingles sa Kagawaran ng Ingles, Kolehiyo ng Sining at Agham Panlipunan sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technological sa Iligan City. Ilan sa mga nasulat niya ay ang mga sumusunod: Legend of Maria Cristina Falls, High Noon, Ablutions, Dumaguete, Cabbage at iba pa. Dumako tayo sa panghuling manunulat, si Yoloyo Dua. Isinilang siya sa Cotabato noong ika-11 ng Marso, 1900. Isa siyang manunulat ng sanaysay. Kinagigiliwan niyang magsulat ng mga sanaysay tungkol sa mga napapanahon at kontrobersyal na mga isyu at ang kanyang mga tinatalakay sa kanyang sanaysay. Naniniwala rin siya na ang pag-aaral ay hindi nagiging kabugot-bagot kung ito ay sasamahan ng kaunting katatawanan. Narito ang iba't ibang halimbawa ng mga sanaysay na isinulat niya. Una ay ang Oshigato Japan's Festival of Festivals. Nailathala ito sa Pillars noong Disyembre 1944. Sunod naman ay ang Who Could Forget January 3? Lumabas ito sa Centennial noong ika-3 ng Pebrero 1949. Ngayon ay dumako tayo sa literatura ng rehiyon. Una ay ang epiko. Talakayin natin ang Darangan o Maranao. Ang Darangan ay isang sinaunang epiko ng mga Maranao mula sa Mindanao. Ito ay isang mahabang salaysay na karaniwang inaawit o binibigkas sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga pagdiriwang at ritual. Ang epikong ito ay umiikot sa buhay ng mga pakikipagsapalaran ng bayaning si Bantugan, isang prinsipe na kilala sa kanyang kagitingan, kagandahan at katapangan. Ipinapakita sa epikong ito ang kultura, tradisyon, at paniniwala at paraan ng pamumuhay ng mga Maranao. Ibig sabihin, ang epikong Darangan ay umiikot lamang sa buhay ng prinsipeng si Bantugan at sumasalamin rin ito sa pamumuhay o pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa Maranao. Sunod namang halimbawa ng epiko ay ang Indarapatra at Sulaiman. Ang Indarapatra at Sulaiman ay isang epikong nagmula rin sa Mindanao. Ito ay kwento ng magkapatid na prinsipe na sina Raja Indarapatra at Sulaiman. Ang kwento ay tungkol sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw na sumisira sa kapayapaan ng lupain. Ipinapakita rito ang katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng dalawang magkapatid. Sa huli na ibalik nila ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sunod namang halimbawa ng panitikan sa rehiyong 12 ay ang kwentong bayan na si Pilandok at ang Batingaw. Ang Pilandok ay isang kilalang tauhan sa mga kwentong bayan ng Mindanao. Siya ay isang matalino at maparaan na usa na gumagamit ng talino upang malampasan ang mga pagsubok. Sa kwentong ito, ang kanyang katalinuhan ginamit ni Pilandok ang kanyang katalinuhan upang malutas ang isang problema o malampasan ang isang sitwasyon. Ipinapakita sa kwentong ito ang kahalagahan ng talino. Ibig sabihin, ang kwentong si Pilandok at ang Batingaw ay umiikot kung paano ginamit ni Pilandok ang kanyang katalinuhan upang masolusyonan ang isang problema na kanyang hinaharap. Ayan, yan lang po at maraming salamat.